buhay na po ng mga Pilipino ang nakataya dito. Ha? Ang pinaglalaban natin dito ay hindi na ating sarili. Let's all remember this. This is not about us. This is about the Filipino people. Okay? Kaya malakas ang loob kong sabihin niya kasi hindi naman po ako kakandidato. Okay? Kaya malakas ang loob ko kasi isinisigaw ko na yan even before the election. So, wala po akong bitterness sa puso, wala din po akong pangarap. Sa totoo lang po tayo. Nakikita nyo naman siguro. Anong ginawa sa Maisug? Wala na tayong karapatan. Anong gagawin natin ngayon? Dapat higupin natin ang kanilang puwet? Excuse me po, kayo na lang. Okay? Kailangan manindigan na tayo. Yan po kasi ang tinatawag na paninindigan. Ano? Sacrifice. We really need to sacrifice. Sacrifice natin ang pera dyan, ang subscribers, ang views, ang ating safety, lahat-lahat po. Naaalala nyo, during the election and after the election, iniwan kami, maraming nagalit sa amin dahil hindi kami sumuporta kay Marcos dahil yan ay sinuportahan ni BP Sara. At nakinig kami kay Tatay Digong. Maraming nagalit, maraming nag-unsubscribe, maraming minumura kami, and I don't care. I will continue doing what I was doing even before the election and until now. Mag-unsubscribe na po yung mag-unsubscribe, but I will continue to fight for this. We will continue to fight for this. Wala na po tayong kaibigan, basta po tayo ayaw natin sa nangyayari ngayon, sa maggagapit, paggigipit, at lantarang pangbabastos na sa mga Pilipino na pinahinto nila ang Maisug na yan. Lantarang binabastos nyo kami mga animal. Mga animal kayo. Pasensya po. Ha? Talo-talo muna tayo. Wala munang kaibigan. Hindi na po maganda yung ginagawa ninyo. Pasensya na po sa mga kaibigan natin dyan na pumunta roon sa kabila. Bakbakan na natin ito. Okay? So, kapit lang po tayo. Pag-usapan natin ito. Extraction. Itong sinasabing biggest drug hole in Batangas. Itong naglabasan yung kagabi, yung ahente ng PIDEA. Yes. At hindi pwedeng hindi sagutin ito. And Attorney Vic, dahil yung panawagan ng former president na siya ay nasa drug addiction pa rin at magpa-drug test siya, napakaseryoso yan. Bukod doon, in-affirm kagabi doon sa interview yung aking pinanood na merong at least 5 photos taken on different occasion na nandoon si Pangulong Bongbong Marcos at bahagi iyon ng supposedly casing and surveillance na gagawin noong 2012. Yes. And ito po pag-uusapan natin, no? Pero i-forward ko lang mamaya, babalikan natin yan kasi kailangan i-forward natin doon sa panawagan ng Senator. Ang nakikita ko rito, the Filipino people are very, very grateful. Marunong tumanaw ng utang na loob. At mangbusal. I think it's a litmus test for the Senate as an institution. Not just for Senator Bato, but for the Senate as an institution. Pagkamali ako at sana'y tama ako, pero malalaman natin bukas. At na ikalendaryo na according to the extraction, itong sinasabing biggest drug hole in Batangas, itong naglabasan yung kagabi, yung 2012. Dito na rin po ang schedule of confirmation. Ang pakialam ang nandiyan at nanunungkulan sa pamahalaan. Yes, maari bang dahil sa leadership? Kasi marami din akong na ikalendaryo na according dito na rin po ang schedule of confirmation para magkaroon ng officiality. Pakinggan po natin ito. Ang pagpapahayag magiging under oath mula sa public declaration and public forum na ginawa kagabi ni Ms. Maharlika dito kay PIDEA Agent and Intelligence Officer Jojo Morales ay magiging valid, legally binding into the nation and into the records of the Senate kung matutuloy bukas ang ganitong. Yan, ang importante, matuloy po ito bukas. Okay? Bukas po, inaasahan natin na ito ay iimbestigahan ni Senator Bato. Napaka-importanting imbestigahan po ito ni Senator Bato.
Panawagan po natin. Okay? Tandaan nyo po yung nangyari before kay ERAP, inimbestigahan din po yan sa Senado. Napaka-importante. Senator Bato, you will play a very crucial role here. Malalaman natin kung itong si Senator Bato ay talagang matigas, talagang bato, o ito ay bulak. Dapat itong imbestigahan ni Senator Bato. Invitation and official na pagpapatawag sa kanya ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. But we have received unconfirmed report right now as we are discussing, Ma'am Lorraine, Attorney Vic Rodriguez, na hindi daw ito pinapayagan pa na ikalendaryo na according to the reports coming from the Office of the Senate President. Hindi pa pinapayagang ikalendaryo. Hinaharang na po ito. Kaya dito natin masusukat itong mga senador na ito kung talagang kayo ay para sa bayan o kayo ay para sa pangarap ninyo. Especially yung mga re-electionist, tatakbong senador muli. Wag nyo, samahan nyo na po kami dito. Isigaw na po natin, i-pressure natin to. Senator Bato, manindigan ka, higit sa lahat. Pero syempre, kailangan natin ng tulong ni Senator Bato, Senator Tolentino, Senator, kayo dyan. Kumbinsihin nyo yung kasama ninyong si Senator Bato. Mig Subiri, Senator Subiri, and hindi ko alam bakit may role dito si Senator Jinggoy Estrada. Ito, pasensyahan na kung kaibigan nyo ito, Senator Jinggoy. Anong role mo dyan? Bakit parang tila ay inaawat mo iyan? Na kinakausap daw ang Senate Majority Floor Leader kung pwede i-vet mo na ang napaka-iskandalusong pagpapakita bukas ng revelations na ito under oath on a Senate Committee hearing. Attorney Vic, ito po ang kaganapang ito. Ang kapal ng muka. Jinggoy, wag ka na please makialam dyan. Bakit yung haharangin yan? Investigasyon yan. Karapatan ng taong bayan na malaman yan. Kung totoo yan, paimbestigahan nyo. Kung hindi man totoo, importante na iimbestigahan. Kung ano-anong walang kwenta, iniimbestigahan nyo. Ngayon dyan, puro kayo sip-sip dahil ba may kaso? Hindi, tanong ko lang, kaya ba kayo natatakot kasi may kaso kayo? Nagtatanong lang po tayo. Gusto nyo panigan kayo sa kaso kaya kumokontra kayo? Tanong lang po yan, ha? Ay napapatawag na si Jojo Morales na nag-reveal ng kanyang muka. How do you react to Bakit kung ano-ano gusto nyong imbestigahan? Yung gusto magpa-imbestiga, ba't hindi nyo imbestigahan? Ano ba kayo? Yung pastor na nananahimik, yung SMNI na nananahimik, gusto nyong imbestigahan. Eto, imbestigahan ninyo. Yung gusto magpa-imbestiga. these maneuvers right now, and how important is the official Senate committee hearing regarding his revelations and testimonies? Again, we will go back to our constitutional right. We have the right to know and the right to information on all public. Correct. We have the right to know, mga senador. Senator Rapi, convince mo yung mga yan. Mga iingay nyo ngayon, mga tahimik kayo. Aantayin namin yan bukas. Yung mga maiingay dyan, yung mga mahihilig mag-grandstanding dyan, yung mahihilig tumalak. Ngayon kayo tumalak, mga ano kayo. Matters subject to reasonable conditions. Hindi ba? So Article 3, Section 4 yan. At babalik din tayo doon sa Article 2, Section 28, yung policy of full disclosure ng Estado. Hindi nyo pwedeng pigilan ang pagdinig ng napakahalaga at ito'y talagang vested with heavy public interest. Tama dito sinabi pagka kay Pastor Kibuloy, atat na atat kayo. Bihira oh. Ngayon, mga tahimik kayo. Senador, hindi ko mamura eh. But I think the challenge now is really na kay Senador Bato. The challenge now is with you, Senator Bato. Okay? Magpakabato ka naman. Stand up for your surname. Bato, matigas, hindi duwag. Senator Bato, the challenge is with you now. How far is he willing to go? Correct. How far is he willing to take the side of the Filipino people? Saan ka ba, Bato? Side ng Filipino people? O yung pangarap mo?
maging senador ulit, nagtatanong lang po, maninindigan ka ba, iimbestigahan mo to? Ikaw ba ay makakatulong ng mga Pilipinong imbestigahan ito? O ikaw ay magiging hadlang para hindi maimbestigahan ito? You do the math, it's your choice. Hinuhusgahan ka ng mga botante sa gagawin mong paninindigan dyan, Senator Bato. At from Kasi seryoso to eh. This is a serious matter. Hindi po to ginagawang katatawanan. Pasensya na po relax lang po ako. Kaya lang hindi po natin pinaglalaruan ng patungkol sa droga. Drug issue is no joke. Papatayan ng kapamilya, manggagahasa yan ng kapamilya. Hindi dapat yan dito sa Pilipinas. And this is not a laughing matter. Pasensya po. how I have apprised him when he was the PNP chief, I think he'll go all the way. And he should go all the way. Because I think he'll go all the way. Attorney Vic, maraming salamat sa suporta mo kay Senator Bato. I think he will go all the way. I would like to think also that Senator Bato will go all the way. Aurea Haway, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. it's this matter is already out in public. It's being it's consuming everybody sa palengke, sa terminal ng tricycle, Yes. sa barbershop, As it should. sa sakayan ng LRT, MRT, bus station. Including international community. Yes, pinag-uusapan ito. Kaya huwag niyong gawing katatawanan to. Kayo mga bashers, huwag niyong alam niyo, pag laganap ang droga sa Pilipinas, tawa ko na lang kung kapamilya niyo masaktan, kapamilya nyo maghahasa dahil sa droga na yan. Wag nyo gawing biro ito. And alam mo, ang nakikita ko rito, the Filipino people, Dito, pasensya, hindi ako nakakabasa sino man yung mga vlogger nandito. Pero parang may nagbati kay Buster TV. O shout out Ayan, Buster TV, hello, pasensya doon sa mga nakaligtaan ko, pakipaalala. Medyo serious na hindi ako nakabasa. Okay. people are very, very grateful. Marunong tumanaw ng utang na loob. And when you stand up for the Filipino people, Senator Bato, I think Agree. they will support you in your endeavor this coming midterm election. Yes. Ito po yan, Senator Bato. Tatandaan natin. Kasi ito aking opinion lang. Okay? Sinasabi ko sa inyo, posibleng mali ako. Pero you connect the dots. Posibleng mali po tayo dito, ha? This is just purely my opinion. Senator Bato, hindi ka dapat matakot at mamangka sa dalawang ilog para sa iyong pangarap maging re-electionist na senador ulit at tatakbo ka sa 2025. Tatandaan mo po, hindi po sa iniinsulto kita, pero nagpapaalala lang po ako. Nanalo ka because of Duterte. Duterte votes po yan. Hindi ka naman po senador before. Hindi ka naman politiko before. And yet, bigla kang naging senador. And I think, obviously, it's very, very safe to say, kaya ka senador is because of the Duterte votes. It's safe to say. Now, kung namamangka ka sa dalawang ilog at natatakot ka kasi mawawala yung boto mo, the more ka mamangka sa dalawang ilog, the more mawawala ang Duterte votes. And I am afraid to tell you this, nararamdaman ng mga Duterte na nasa gitna ka. Huwag po. Isinusuka po ng mundo ang maligamgam. It's either you go all the way, maging malamig ka, or maging mainit ka. But don't stay in the middle. Huwag kang maging maligamgam. And I believe, makakabawi ka pa dito pag pinaimbestigahan mo yan. And the Filipino people, especially the Duterte votes, susuportahan ka pa rin yan. Susuportahan ka namin, isisigaw ko sa channel ko kung ano man yung pagkukulang before, suportahan natin si Senator Bato. Ipinapangako po ko po yan. Suportahan natin si Senator Bato kung may imbestigahan ito.
Pero kung hindi naman, ako rin po ay sasabihin ko, itigil na natin ang suporta kay Senator Bato kasi bulak yan. Duterte votes po ang nagpanalo sa inyo. Hindi ka po politiko before. And you owe it sa mga DDS na nananawagan ngayon ng investigasyon. Okay? Ngayon, kung at kinakatakot mo naman, this is my just opinion, ha? Hindi ko sinasabing takot ka, but in my opinion, very possible na kinukonsider mo din yung ICC. So be it. Kung padadampot kayo ni Tatay Digong, so be it. Hindi ka naman dadamputin ang hindi dadamputin si Tatay Digong ng ICC. Padampot kayo. Okay lang yun. Actually, hinahamon ko na si Trillanes. Puro kadakdak. Padampot mo na si Tatay Digong. Ngayon, kung hindi pa panahon para damputin si Tatay Digong, pwede ba manahimik ka na lang muna, Trillanes? Saka ka na lang mag-ICC kung dadamputin mo na. Kasi nagmumukha ka lang duwag, nagmumukha ka lang puro dakdak, nagmumukha ka lang na wala kang binatbat. Kaya huwag ka na mag-ICC kung hindi mo rin ipadadampot. Ngayon, pag buka ng bibig mo at sasabihin mo ICC, damputin mo na si Tatay Digong. Ayan po inaantay namin. Yan po inaantay namin. Kaya, Senator Bato, ikaw man ay natatakot o hindi natatakot sa ICC, but very possible na yan po ay yung kinukonsider. So be it. Damputin na kung dadamputin. Hindi ko po sinasabi kayong duwag. Tinitingnan lang natin yung possibilities dito. Dahil kahit naman damputin kayo ni Tatay Digong, maaasahan nyo, nasa likod nyo ang bawat Pilipino. Kung kakasya nga lang, ikukulong kayo, sasama ang mga Pilipino sa kulungan, sasama yung mga yan. Hindi lang kakasya talaga. But on a serious note, susuportahan kayo ng Duterte. Duterte votes. So wag na kayong, ayaan nyo na yung ICC na yan. Imbestigahan yan. And we will assure you, tatandaan mo, tumakbo ka, wala ka namang makinarya. So wag mo isipin na may makinarya ngayon ang gobyernong ngayon, administrasyon ni Marcos. Kaya nasa gitna ka. Wag mo na isipin yon. Okay? Ang importante, nasa likod mo, solid yan. Inaantay lang nila sino yung maninindigan. Kaya nga ito si Atty. Vic eh. May marami nagsasabi sa akin, may mga nagme-message pa sa akin, wag nyo na suportahan si Atty. Vic, hindi siya mananalo. Ako gusto ko siyang tumakbo. Manalo man siya o matalo, gusto ko yung pinaglalaban niya ngayon. Hindi issue kung susuporta ako dahil matatalo o mananalo. I don't care. Gusto ko nga, sinusuportahan ko yung hindi mananalo eh. Para hindi ako mahuhusgahan na susuporta doon lang sa mga winnables. Ibig sabihin, susuporta ako dahil kahit wala akong pakinabang. Ano kung matatalo? Kayo ba mga DDS susuporta kay Atty. Vic? Wala akong natatanggap dito. Binakbakan ko pa nga yan eh. So manalo man siya o matalo, susuporta ako. Bakit? Tama yung ginagawa. Pansinin ako, hindi ako pansinin, I don't care. Tama ang ginagawa, suportahan natin. Senator Bato, it's your choice. Ikaw na mamili. Klaro yan. Ma'am, If you will come out, if you will go all the way. kasi dito natin makikita, if Mig Zubiri was put into pressure dito sa walang katuturan, moro-moro at mapangharas, mapangwasak Si Mix Subiri, kung ganon. na hearing ni Risa Hontiveros, na alam natin pinunduhan yon hindi ng Senado, kundi ng Special Operations at Modus Operandi, at ang itinuturo ng marami ay involved dyan ang Special Ops ni Lisa Araneta at nila Mel Robles doon sa mga peke na witnesses para idiin si Pastor Kibuloy, para idugtong sa mga Duterte at wasakin ng SMNI at si Pastor Kibuloy, including ang Kingdom of Jesus Christ, kung pinayagan yung moro-moro at mapangwasak na Senate hearing ni Risa Hontiveros na monologue niya, much more na ito'y interest ng taong bayan dahil Correct.
Yan na po, interest ng taong bayan. Yung SMNI kay Pastor Kibuloy, interest nyo lang. Hindi naman bababa ang presyo ng bilihin, hindi naman bababa ang criminality, hindi naman magdadagsa ang droga kung imbestigahan nyo si Pastor Kibuloy at SMNI. Ito imbestigahan ninyo. Tungkol sa droga to, mga animal. Totoo ang mga revelations ayon sa mga testimonya. How that can be possible with Senator Bato to insist his way as a Senate Committee chairperson over the authority of the Senate President and the majority leader na siya nagkakalendaryo nitong hearing. Senator Bato should merely invoke Article 9, Section 4 of the Constitution Which is? that they have sworn to uphold and defend the Constitution. Yun. Senator Bato, yan ang mandato mo. Ha? Ano ang mandato mo? Ayan. Tandaan mo na yung sinabi ni Senator, Senator tuloy. Uy, nadudulas ako, Attorney Vic, mukhang magiging senator ka. Esther TV, nagpa-member, maraming salamat po, Esther TV. O yan. Ang mandato mo, nasa mga Pilipino. Yung karapatan ng mga Pilipino, ando doon. Claro. Nanumpa lahat ng lingkod bayan na yan. At pwede rin niyang sabihin yung Article 11, Section 1. Yung public office is Is a public trust. Public office is a public trust. Senator Bato. At babalik tayo, yung aming karapatan ho. We have the right to know Article 3, Section 7 and Article 2, Section 28. Yung full disclosure on all public matters affecting governance. It affects the very lives of every Filipino people. Kailangan po itong sagutin. And I believe, Ayan, may epekto yan sa bawat Pilipino, yung tungkol sa droga. Yung tungkol sa SMNI, wala pong epekto yan sa mga Pilipino. Yung about kay Pastor Kibuloy, wala pong epekto yan sa Pilipino. Ba't yan ang gusto nyo paimbestigahan, mga gago? Paimbestigahan ninyo itong may epekto sa bawat Pilipino. Droga. Senator Bato will rise to the occasion. And Hopefully. I think he is up to the challenge. Ayun. I think he is up to the challenge, Senator Bato. Yan ang sabi ni Atty. Vic. And I would like to think as well that you're up to the occasion. You are up to the challenge. You are up to the Filipino people. Hopefully. We'll see tomorrow. Yeah. I hope I'm right. Kasi Attorney Vic, Ma'am Lorena, before ang rejoinder ni Ma'am Lorena on her end, mga kababayan, wala na Mamaya po, pakikita natin yung video. May video po, mamaya, relax. pong maaasahan pa na ito'y mabubunyag sa lower house, sa House of Representatives, ni Speaker Martin Tambaluslos. Bakit? Kasi doon po mag-i-emanate ang complaint for impeachment, which is a process to remove the president provided by the Constitution. Kaya nga niya binubusalan at kinokontrol bilang diktadura ni Martin Romualdez ang kaharian sa lower house. Hindi yan pwede magsimula sa Senado. Because of this information na napakahalaga to public interest, the only remaining bastion for public channel disclosure and revelations na mahalaga na ma-record sa mamamayan ay sa Senado. Tama po ba, Atty. Vic? Yeah, and dagdag ko lang din ka Eric at Doc Lorraine. Titingnan mo yung mga background syempre ng mga chair ng committees. If I'm not mistaken, the motto of the PMA is honor, integrity, and courage. I think merong ganyan si Senator Bato. Definitely. But wag natin Tingnan natin, Senator Bato, kung meron kang honor, integrity, remember us. Remember the Duterte votes. Sila po ang naglagay sa inyo. Tingnan natin kung may honor and integrity ka, Senator Bato. i-prem. Baka naman ayoko magkamali ako at sana'y tama ako. Pero malalaman natin bukas. At nanonood ang sambayan ng Pilipino nag-aabang, nagmamasid. Tama. Ayan. Bukas po, nakasampa na po ito, titignan kung maiimbestigahan sa Senado bukas. Abangan po, sama-sama tayo, abangan natin dito sa channel ni Coach Oli kung paiimbestigahan yan sa Senado. Abangan natin ang yagballs ni Senator Bato bukas. Yes, Eric, mga kababayan, kung ano man yung mga mangyayari. Alam mo, nalagay sa alanganin dito si Senator Bato. Alam niyo kung bakit? Kasi parang before, nakagitna siya na nakagitna eh. This time,
Etong binanggit ni Attorney Vic, kaya saludo kay Attorney Vic. Kasi pag ganong-ganon eh. Anong ginawa ni Attorney Vic? Nilinyahan. May linya na. Hindi ka pwedeng nasa linya, Senator Bato. Nilinyahan na ni Attorney Vic eh. You have no choice anymore. Kasi ang pangit tingnan, nasa gitna ka. Yung ganda ng ginawa ni Attorney Vic dito. Now you have to choose. Hindi ka na pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You have to choose. Hindi next week, hindi next month, tomorrow. Malalaman natin ang desisyon ni Senator Bato. Ang pananaw ko dyan ay all good yan. All good yan kasi malalaman natin, totoo ba siya sa atin? Sumuporta naman si Senator Bato. Ay, sasaluduhan kita araw-araw. Senator Bato. Pagka talagang pinaimbestiga mo yan, kakalimutan ko na yung mga kapalpakan mong investigasyon before. Importante yung ngayon. What is important is now. Eto na po yun. Oh. Sino bang totoo sa atin? Like now, no, nakikita natin for this chapter in our country's history is so interesting to me kasi nagigising talaga tayo sa katotohanan eh. No? Nakikita natin, ang media hindi talaga nagsasalita. Nakakatawa, sobrang nakakatawa. Nakakabigay, hindi lumalabas. Yung buong Totoo, yung media, tahimik. Pero ito mag-iingay ito because this is Senate. Senator Bato, please be with us. Kasi napakatahimik ng media. Pero pag inimbestigahan to sa Senado, they have no choice. They have no choice. Mag-iingay na rin ang media. Kaya nga sabi ko walang kaibigan. Pati ako no choice na eh. Panindigan na natin ito. Nilinyahan na ni Attorney Vic. Ikaw no choice ka na. Ang media no choice na. Sigurado ko, magdadadakdak na ang media. Pag inimbestigahan sa Senado. Pero yung media na yan, tahimik yan. So, nasa kamay mo na, Senator Bato. Kung ikaw ay bato o bulak. Pilipinas nagugulat na sa mga sinasabi ni Maharlika, hindi man lang nila mailabas yung PIDEA na documents ni di ba? O yung tagum na Mammoth Rally, hindi lumalabas. So nakakatawa, di ba? So this is good. So we will know sino yung totoo sa atin at sino yung hindi, di ba? So napakahalaga. So Ma'am Lorraine, you're saying pag hinarang ito nila Jinggoy Estrada kung totoo ang balita na nakapasok ni Senate President Mig Zubiri at mag-alangang ikalendaryo Yan dalawa, tandaan nyo, Mig Zubiri, Jinggoy, pag hinarang nyo yan, bukas on the floor ni Senate Majority Floor. Involved na naman kayo dyan, yung Estrada. Dati involved ang tatay mo sa hearing, ngayon involved na naman kayo sa hearing. Floor Leader Joel Villanueva. It means ang taong bayan ay magkakaroon ng malinaw na imahin kung sino ang tumitindig at naninindigan para sa taong. Ito po, paliwanag ko lang. Ang taong bayan, andyan na po yung ingredients. Okay? Alam mo, para tayong lighter eh. Meron ng gaas, nasa loob na. Meron na yung plastic sa labas. Meron na yung bakal. In short, andyan na po ang ingredients. Magliliyab na po ang puso ng taong bayan. Alam nyo kung anong kulang na lang doon sa lighter na yon? Para tayong lighter. Ano mong kulang doon na lang? Bato? Bato, Senator Bato? Bato na lang. Pag may bato doon, naalala nyo ang lighter, di ba alam nyo yung lighter, may bato. Bato na lang ang kulang doon. Tapos, ikiklik mo na lang yon, sisindi na. Yan po ang puso ng taong bayan ngayon. Nag-aantay na lang kung sino yung bato na yon at magkiklik ng light. Wala po kasi akong lighter. Matagal na po ako nakahinto sa sigarilyo. My last stick po was 2015 in Cambodia. Hindi ko makakalimutan yun. So, i-click mo lang yung lighter, sisindi na yan. Lahat nandiyan na, bato na lang, at yung magkiklik. Possibly, Senator Bato, ikaw na lang ang kailangan dyan. Bato na lang, nalalagyan yung lighter. And then, VP Sara will click at magliliyab na. All the ingredients are there already. Maybe ikaw yung bato, Senator Bato, and
ibibigay na yung lighter kay BP Sara, magliliyab na ang puso ng bawat Pilipino. One click, liyab na ang puso ng mga Pilipino. So, Senator Bato, you have no choice. Are you going to sacrifice your dreams and yourself o hindi? Maaalala ka ng Pilipino, tatandaan mo, Senator Bato, pagka ikaw ay hindi nanindigan dito, maaalala ng Pilipino na ikaw ay duwag.